Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay muli ng salita po ng Panginoon. Ang ating teksto po ay mula po sa Kawikaan 11:30. Babasahin po natin sa wikang Tagalog. Sabi doon, ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang makasalanan at masama. So babasahin po natin sa NIV translation. Sabi doon, ah, the fruit of righteousness is a tree of life, and the one who wise is saved life. No? Sabi doon, the one who is wise save life. So may kita po natin, no? Ang topic po natin ngayon is the fruit of righteous as a tree of life. The fruit of the righteous as the tree of life. So sa Bible po, kapag sinabing a trees, simbolo po yan ng paglago, stability at buhay. So yung healthy tree ay lagi nakatanim sa stream of water. Di ba ganun sinasabi lagi ng Bible? At hindi lang nakatanim doon, sinasabi din sa Bible na patuloy silang lumalago. At yung tree of life, sinasabi diyan, is the source of nourishment and spiritual vitality for others. Sabihin, nagbibigay siya ng buhay sa iba dahil lumalago siya, no? Lalong-lalo na kay Lord. So, nagbibigay ng refreshment, tapos yung taong righteous, yung action niya, yung word niya, that bring life to the community, family, those interact with. Diba, ibig sabihin, nakakapagbigay siya ng buhay sa mga taong nakapaligid sa kanya, whether sa community, family, and even, no, nakakapag-interact din siya sa ibang tao kapag siya nakikihalubilo. So, at nakakaligtas din ng buhay. So, yung image ng tree of life, no, sabi nga sa Bible, remind us of eternal life, di ba? Sinasabi ng Bible it's about eternal life. Pero, sinasabi dito, yung wise person is contrast with foolish o kamangmangan, who can be like tree that withers, bears no fruit, pero yung righteous daw is rooted something eternal. Sabihin, mayroong eternal at hindi nawawala ang lahat ng kanyang pinagpaguran because sabi niya, it's foundation. The fruit that will last ultimate reflecting God's eternal truth. So, lagi pong ganyan, no? May kita po natin na number one pong points natin, wisdom as saving lives. So may kita natin yung second part of emphasis of power to save life. Sabihin, hindi lang naman ito about sa salvation theologically, pero about broader meaning referring to the way that wisdom guide people away from disaster or bad decision. So, sabihin, masisave ka sa magitan pala din ng mga bad decision or mga disaster or yung mga maling tao sa buhay mo na makakasakit sa buhay mo. Inilalayo ka rin yan ni Lord. Kaya po sinasabing wisdom. Di ba? Wisdom, madalas is seeing things from God's perspective, which allow to make choices, avoid necessary pain, bring healing to broken situation, ultimately to lead to wholeness. No, hindi lang yon, no? Isipin po natin, think about helping a friend to avoid toxic relationship, guiding someone make financial decision, teaching the child how to navigate life's challenge, all way our wisdom save life. Lahat pala yan, no? Yung mga tinuturuan nating tao na alam natin mapupunta sila sa maling desisyon, maling buhay. Pero kapag naturuan natin sila, yung wisdom pala ay nakakapagligtas ng buhay. Baka importante po na meron tayong wisdom. So pangalawa, wisdom as guide life. So may kita natin dito, it's about application of godly knowledge to real life situation. So makakapagbigay siya sa atin ng knowledge about sa real life situation natin. It's about discerning to choose what is right and the courage to act on it. In wisdom, therefore, not passive, but involved well-being of others. So, tinutukoy din dito yung tayo po na merong knowledge pero ina-apply din po natin. Pero si Jesus himself, example of this. His life was perfect demonstration of wisdom saving lives. He brought healing, delivered people from sin, he showed path to eternal life. As a Christian, we are called to reflect the wisdom that bring to the world around us. Magbibigay ng buhay, no? Sa mga taong nawawalan na talaga ng pag-asa sa buhay o nawawalan na sila ng purpose sa buhay. So ikaw bilang Kristiyano, bilang naglilingkod sa Diyos, tayo po ay magiging gabay, no, ng mga taong ito sa pagitan po ng wisdom na pinagkaloob po sa atin ng Diyos. So pangatlo,
is called to be light givers. Ibig sabihin, we are called to be light givers. We are being intentional. How about lives to bless others? No, kailangan nagbibigay rin tayo ng buhay. Of course, si Lord ang nagbibigay ng buhay, pero we are called to be light givers. O kaya nga tayo light giver church, di ba? So here are some light giver in practical ways. So ano ba yung mga practical na pwede natin gawin? Unang-una, encouragement. Madalas, kailangan natin mag-encourage ng tao, offer words of hope, truth to those struggling in their faith or facing difficult circumstances. Importante na makita po natin dito na makapag-offer tayo ng salita po ng Diyos at katotohanan sa mga taong nag-struggle sa kanilang pananampalataya at nakakaranas din sila ng discouragement at mga pagsubok sa buhay. Kailangan makapag-offer tayo ng Word of God, that's something that brings hope and healing and God's truth that expose the sin or mistake na pwede nila pong magawa sa buhay nila, na importante po na ma-encourage po natin sila sa magitan po ng salita po ng Diyos. Pangalawa, share counsel. So share experience and wisdom you have learned to help others and avoid pitfalls. So kailangan makapag-share din tayo ng wise counsel, yung mga naranasan natin na pwedeng hindi na nila maranasan, or yung wisdom na pwede nating matutunan, no? Para makatulong sa iba na di nila maranasan yung pitfalls or yung pagkahulog sa mga kasalanan o yung pagkabagsak sa kung ano man yung aspeto ng buhay nila. So, importante po na nandun pa rin yung wisdom, meron pa rin tayong wise counsel po sa kanila. So, pangatlo is modeling a godly life. Importante din na minomodel natin yung godly life. The way we live, action, attitude, character can be speak louder than words. Di ba sabi niya, speak louder than words. So, let others see the peace and joy that come from living a life aligned with God's will. I pray makita po sa buhay natin yung buhay talaga na ginagpala po ng ating Panginoon. So, pangapat, prayer for others. Kailangan natin mag-pray for others. So, sometimes the best thing we can do for someone is to intercede on their behalf in asking God to protect and bless them. Kailangan talaga ay yung the best na magagawa po natin sa iba. Ano, hindi man natin sila matulungan financial, hindi man natin sila matulungan sa mga ibang bagay na pwedeng kailangan nila. Pero yung panalangin na lang ay the best thing to do for someone is intercede on their behalf in asking God, protect, and bless them. So ako po ako nagpipray no, sa life giver na lagi po silang pagpalaing, ingatan ng Panginoon. In generalize, no, lagi pong gano'n, no, lagi pinagpipray yung community, yung bansa, yung mga taong wini-win soul po namin sa labas. So always pray is very important. Sabi nga, maraming bunga ang panalangin. Hindi lang po natin alam po ano yung bunga ng mga panalangin no, na binibigay po ng ating ng mga tao. Na importante po na manalangin po tayo palagi no, sa buhay po natin. So maraming pong salamat. Tayo po ay mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa paalala ng iyong salita, Panginoon. Bibigay po sa amin ng buhay. Tulungan mo po kami na may apply lahat po ng mga natutunan namin, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Nawa po, Lord God, na magamit mo kami to save life, Panginoon, to avoid pitfalls, no, yung mga taong naliligaw na landas, no, maliligtas po yung buhay nila, yung mga sa mga bad decision na kakaharapin po nila. Dalangin po namin, Panginoon, na maging gabay po namin ang iyong salita, Panginoon, upang hindi po kami maligaw, Panginoon, ng sanlimbutang ito, Panginoon. Marami pong salamat at naniniwala po kami, Panginoon, na meron kang magandang plano sa mga taong nagmamahal sa iyo, Panginoon. Lord, marami pong salamat at dinadalangin ko po, Panginoon, ang masaganang pagpapala po sa bawat isa po sa amin, Panginoon, na nakikinig ngayon. At kung may mga tao po ngayon may sakit, Panginoon, pag sila ipapagalingin mo, sila po, Panginoon, ay gagabayan mo kung kailangan nila ng guidance, comfort, kailangan sila ng financial breakthrough, Panginoon. In Jesus' name, dalangin po namin makakaranas po sila ng financial breakthrough sa kanilang buhay. Lord, marami pong salamat at naniniwala po kami, Panginoon, na Lord, hindi lang umabot sa Pilipinas ang programang ito, kundi sa buong mundo, Panginoon. Let your will be done, Lord, sa aming mga buhay, sa aming channel, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen and amen. Maraming pong salamat sa bawat isa pong nakikinig. Kung hindi ka pa nakasubscribe, just support our
YouTube channel po para po, no, kumalat po ang ating video sa buong mundo. Maraming pong salamat at palagi po nating tatandaan, lagi po nating sinasabi sa ating pagtatapos na mahal tayo ng ating Diyos. God bless everyone.